Lord, salamat Panginoon sa gabing ito na kami po ay muli magkakasama sa aming pong prayer meeting. Dalangin namin Lord na kayo maging tagapagturo namin o Jesus Christ. Patuloy na isikan namin Lord sa lahat ng aming ginagawa at dalangin namin na walang ibang malulhati, maparangalan kundi yung dakilang pangalan lamang. Sa inyo Lord ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang topic po natin tonight, the living water, ang tubig na hindi nauubos. Kukuhanin natin yung ating main verse sa John chapter 4 verse 14. So basically, ito po yung devotion ko kagabi kasi sinasabayan ko po yung nasa Light Leaders Training Batch 3. Ayan, para po sila po ay lumalim sa kanilang relasyon sa Panginoon. At ito po yung revelation ng Lord sa akin na gusto ko pong ibahagi sa atin tonight. Sabi po ng John chapter 4 verse 14, "But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." Sa Tagalog, ngunit ang sino man daw na uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Siyempre, nagsasalita dito si Jesus Christ at ang kausap niya dito yung Samaritan woman. Pero as you know, hindi lang naman po yung verse na to intended for the Samaritan woman. Tayo as believers ni Jesus Christ, tayo rin po yung kinakausap dito ng salita ng Diyos. Sa ating introduction, minsan, paulit-ulit tayong bumabalik sa parehong balon ng buhay. 'Di ba? Sa validation ng tao, sa temporary happiness, sa mga bagay na akala natin makakapuno ng ating emptiness. Pero gaya ng Samaritan woman, nauubos at napapagod ang cycle na ito, 'di ba? Nakakapagod, nakakaubos. Siguro may sitwasyon ng buhay natin na bakit ganun paulit-ulit, hindi tayo makaahon, hindi natin alam yung gagawin. Minsan nag-e-effort naman tayo, we're giving our best, pero wala pa rin nangyayari. Si Jesus mismo, siya yung nag-offer ng living water, isang tubig na hindi nauubos at nagbibigay ng tunay na satisfaction. Kasi di ba yung mga tao lumalapit sa iba or kumukuha ng mga pagkakataon ng ibang sitwasyon, ibang bagay para masatisfy yung kanilang need. Pero si Jesus Christ, nag-offer siya ng living water, isang tubig na hindi nauubos. Sa John chapter 4, makikita natin yung unusual encounter ni Jesus at ng Samaritan woman. Meron silang tinatawag na cultural barrier. Kasi during that time, yung mga Hudyo at saka Samaritans, hindi sila nag-uusap. So meron silang cultural differences. Parang katulad na nangyayari ngayon, 'di ba? Kung bakit merong war between US, Israel with Iran, 'di ba? Kasi nga meron silang hindi pagkakasundo. In the same way, meron din tinatawag na gender barrier. A rabbi talking to a woman in public was uncommon. Hindi siya usual na isang teacher makikipag-usap sa babae in public. And then even moral barrier. The woman had a complicated past. Kasi 'di ba sabi ng salita ng Diyos, ayan, merong 5 naging asawa itong babaeng ito at yung pang-anim na kasama na ngayon hindi na asawa kasi hindi naman sila kasal. And then yung pang-7 lalaki na na-encounter na walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Pero si Jesus, makikita natin hindi siya natakot sa barriers. Kahit na merong cultural barrier, gender barrier, moral barriers, and many more barriers, hindi natakot si Jesus Christ. Instead, the Lord God revealed Himself as the Messiah at nagbigay ng offer ng living water, eternal life, and satisfaction in Him. Ganda nga ng verse na yun kung babasahin mo. Talagang sinabi ng Lord sa kanya na yung kausap niya, siya yung Messiah, na si Jesus Christ yung Messiah. 3 puntos ang gusto ko pong iwanan sa atin tonight, sa ating pong prayer meeting. Number 1, the futility of earthly wells. Yan, Samaritan woman kept coming back to the well pero hindi siya satisfied. 'Di ba? In the same way, sabi ng Ecclesiastes sa chapter 1 verse 2, meaningless, meaningless, everything is meaningless. Walang bagay sa mundo ang makakapuno ng emptiness natin. Relationships, success, possessions, lahat po yan ay temporary. Even nga yung buhay natin, di ba? Regalo lang yan ng Diyos. And anytime, pwede siyang bawiin ng ating Panginoon. So, walang bagay sa mundo ang makakapuno ng ating emptiness. Kaya sabi ng mga ngaral, napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Kaya nga, ang conclusion niya dyan, kung babasahin natin yung mga ngaral, matakot daw tayo sa Diyos.
Yun yung buong tungkulin natin na tao na mag-serve sa Panginoon, matakot sa Diyos, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Point number 2, the offer of living water. Jesus said, I will give you water that will become a spring of life. In the same way, sinabi sa Isaiah chapter 55 verse 1, Come, all you are thirsty, come to the waters. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas, kahit walang salaping pambayad. Ang living water ay si Jesus Christ mismo. Siya ang source ng eternal satisfaction. Siya yung source ng forgiveness at siya rin yung source ng bagong buhay. So, ang in-offer ng Panginoon na living water, ano po yung role natin? Ano yung responsibility natin? Tanggapin yung in-offer na living water ng ating Panginoon. Yung last point po natin, transformation through authentic worship. The woman left her water jar and testified to her town. Yun yung ginawa ng babaeng to. Hindi siya na-satisfy lang na nakilala niya si Jesus Christ, kundi ipinamalita niya sa kanyang town yung ginawa ni Jesus Christ sa buhay niya. At yung mga kasama niya doon ay nakakilala rin kay Lord God. Sabi nga ng Psalm 51 verse 6, You desire truth in the inward parts. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Kapag natikman natin ang living water na in-offer ni Lord, hindi na natin kailangan magtago, di ba? Authenticity leads to healing. And worship in spirit and in truth leads to transformation. Yun pala yun, nababago tayo. Nababago tayo internally, nababago tayo externally as we worship the Lord in spirit and in truth. At doon nagsisimula talaga yung tunay na healing na nanggagaling sa Panginoon. Ang living water ay hindi lang para sa Samaritan woman. Tandaan mo, para sa atin din ito. Katulad ng sinabi ko kanina, bagamat pinaliwanag natin yung background, pero it doesn't mean na these verses only intends to the Samaritan woman. Hindi tayo kailangan mag-perform. Hindi natin kailangan magtago ng ating brokenness. Di ba wala namang ginawang anything there yung Samaritan woman, kundi tinanggap lang niya yung pagpapatawad ng Panginoon, yung walang patakaran, walang kondisyon na grasya, pag-ibig ng Diyos. Jesus already knows. And He offers a spring that never runs dry. Di ba wala man tayong maitatago kay Lord. Lahat ng mga kahinaan natin, lahat ng kasakitan natin, lahat ng kasalanan natin, the Lord God knows, lahat ng mga dark past po natin. And the Lord God offers a spring that never runs dry. So paano po natin ito ma-apply? Sa ating personal na buhay, iwasan ang lumang water jars. Yung mga bagay na nagbibigay ng false satisfaction. Kasi minsan convicted ka naman sinasabi sa naman ng espiritu na mali yan, wag mo yang gawin, pero nananatili pa rin tayo dun sa lumang water jars. Alam din natin na nagbibigay ng false satisfaction, naglalayo sa atin sa presence of God. So we have to choose authenticity sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagsamba. Kaya nga napakahalaga that we're attending Bible study, we're attending prayer meeting, fellowship, kasi doon tayo nag-grow spiritually. And then sa community, we have to share the living water to others as well. Gaya ng Samaritan woman na naging witness sa kanyang bayan. Di ba yung ginawa niya? Dahil nga doon kung binasa mo yung John chapter 4, na natili si Jesus Christ ng 2 days. Kasi ang sabi ng mga tao doon sa bayan na yon, maaari po ba na manatili kayo dito kasi gusto pa nilang mapakinggan yung message ng ating Panginoon at maraming ang na-born again dun sa bayan ng Samaritan woman na to. So the good thing is that hindi lang napatawad sa kasalanan ng Samaritan woman na to, andun talaga yung authenticity ng kanyang pagsamba sa Panginoon at ibinahagi niya pa yung kabutihan ng Diyos dun sa kanyang bayan at sila man din ay naligtas. Sabi nga nila, sumasampalataya sila, naniniwala sila, hindi na dahil sa sinabi ng Samaritan woman, kundi nasaksihan nila mismo ang ating Panginoong Hesukristo. Nagkaroon sila ng personal encounter, kaya sila talagang tunay na born again. So ang challenge po sa atin tonight, leave your old jars behind, drink deeply from the living water, and let your life overflow to others.